Kung ito po, no, napanood namin yung press conference yung kanina, narinig namin yung tungkol kay Gina Acosta, mukhang nakakabahala po na baka ilaglag di umano ng kampo ni Sara para masagip itong si Vice President Sara Duterte. Ano pong pakilinaw nga po yung detalye dito? Well, wala naman tayong binabanggit, no, na yan po yung magiging gawi nung pong depensa pagka ho sinalang si Miss Acosta. Pero syempre ang inaasahan naman po natin, dapat ho talaga yung pong usapin po ng pagiging accountable ng lahat po ng mga opisyal, no, sa isang opisina, hindi lang sa OVP. Nakaturol po yun dun sa head of agency din eh. Ibig sabihin yung talaga pong pinaka-principal ng isa pong opisina. So for example, sa OVP, ang pinaka-principal po dun, yung pangalawang pangulo mismo. No? So, ibig sabihin, hindi ho natin maiiwas sa pananagutan ho sa paggamit po ng confidential funds yung pong pangalawang pangulo mismo. At nakita naman po natin ito doon sa mga COA reports eh. Yes. Na pinag-usapan, una doon sa COA report na may final decision na, 73 million po yung pinapasoli, hindi lang po doon sa mga binabanggit po ng mga kawani, kundi sa pangalawang pangulo po mismo. Pinapasoli sa kanya personal. Pangalawa, doon po sa balanse ng total po ng 448 million para naman doon sa 2023 confidential funds misuse. Kasama din po yung pong pangalawang pangulo doon sa listahan ng pinapasoli personal nito pong perang ito. So, ibig sabihin, hindi ho talaga obra na iiwas ho natin yung pananagutan at iaatang lang po doon sa mga ordinaryong kawani katulad ni Ms. Acosta at ni Mr. Fajarda. Isa po sa mga senator judge, nilulutang rin po na iaapila pa daw po sa Korte Suprema ito. Ano po ba ibig sabihin nito? Yung Office of the Vice President o yung DepEd po ay magpapasa pa ng mga dokumento sa Korte Suprema? Ganun po ba ang pinapalabas nila? Kailangan natin maglinaw na magkaiba pong proseso, yung pong COA at yung pong impeachment. So, yung pong dalawang bagay na yan, ito po ay magkahiwalay ng mga accountability mechanism. So, ibig sabihin, kahit pa may prosesong dumadaan pa sa COA na pwede ho nilang bitbitin hanggang Korte Suprema, pwede pong tumakbo yung impeachment ng hiwalay bilang forma ho ng pananagutan. Kasi yung mga ebidensya naman po ng COA, yung ebidensya po for ombudsman, yung ebidensya po for impeachment, parehong mga ebidensya lang naman po eh. Kasi sa dulot-dulo, ang pinag-uusapan natin dyan, mga acknowledgement receipts na kahit kailan daw, sabi ng COA, never daw sila nakakita ng official receipts. Opo. Hindi ba? First time daw ho nangyari yun. Pangalawa, dito ho tayo sa confidential funds liquidation, ayun daw pong rewards, gamot. Yung pong ginamit or other various goods, no? Opo. Yung pong pinambayad doon po sa mga sinasabing impormanting nakatanggap ng acknowledgement. So, doon pa lang ho, tapos na yung boxing eh. Kasi nga, bakit naman nangyari na dito lang sa OVP, naging ganyan po yung kalakaran? Kaya nga, tama ho talaga yung ginawa ng COA. Dinis-allow in audit. Opo. Yung pong ganyan po kalaking pera, 73 million for 2022 at yung balanse po ng 448 million para sa 2023. Iniispin po kasi ito kung ng mga, alam nyo na, yung kampo ng kabila, no, na ito daw 40 million, naibigay naman daw po sa mga tao. Ang tanong ko naman po, kung posible po ba yun, no? O orderin mo yung 40 million peso na medicine, madideliver sa inyo, tapos i-distribute mo pa sa daang-daang katao sa iba't ibang lalawigan. Ano po masasabi niyo? Alam po ninyo, hindi din tayo sigurado kung talagang ginamit para sa gamot yun. At kung talaga ho bang nag-distribute ng mga gamot. At ikatlo, kung hindi yan pinera. Hindi ba? Kasi, ang totoo naman, huwag tayong mag-iyak-iyak dito o magdrama-drama dito na buti pa ang pangalawang pangulo nagbigay ng gamot sa mga mahihirap gamit ang confidential funds. Kasi ang totoo, kung gusto niyo ho talagang tumulong sa mga mahihirap, dapat ginamit niyo ho yung general fund. Nung OVP, meron naman silang pera para dun eh. Opo. Hindi kaya nga ho sila nakakapag-transport ng mga tao doon sa mga tinutulungan ho nila supposedly, yung sa mga bus transport po nila. So, ibig sabihin, meron pong ibang pera na pwede pong paggamitan para ho dito sa sinasabi niyong gamot. Bakit sa confidential funds po ninyo ito ikakarga? When in fact, sobrang linaw po ng reglamento. Ang confidential funds ay para sa mga confidential activities. Hindi po ito para sa pagbili ng gamot. Opo. Assuming na talagang bumili ng gamot. Kasi nga, dahil walang official receipts, paano namin malalaman kung saan butika nang galing yung pong pinambili po ng gamot na ito? Yun. Kaya nga, di ba? So, kung back to basic tayo, no? Kasi yung taong bayan, yung ating mga kababayan po, tinatanong bakit ba nag-i-impeachment at bakit hindi na lang sa korte at bakit tinutuligsa at
pinupolitika daw po ang ating pangalawang pangulo. Ano masasabi niyo po doon? Alam mo na, Sat, wala akong tayong pinag-usapang politika rito kasi usapin po ito ng pananagutan eh. Kung hindi naman ho ang pangalawang pangulo, ibig sabihin ibang pangalan, kung ginawa naman ho niya yung pagbabanta sa pangulo, yung pong maling paggamit ng confidential funds, kung ginawa ho niya yung pong pagkakaroon ng hindi maipaliwanag na yaman, darating rin naman ho tayo dito sa puntong ito eh. Magkakaroon pa rin naman ho ng impeachment kasi ang lahat ng mga ginawa nung particular na tao na ito, impeachable offense. Hindi ba? So, hindi ho ito nakadikit sa pangalan kung sinong ito. Nakadikit po ito dun sa kung ano yung ginawa. No? So, ibig sabihin, kung hindi ka nagbanta, kung hindi ka nagkamali ng paggamit sa confidential funds, kung wala kang tagong yaman, wala tayong pag-uusapang impeachment kahit sino ka pa. Kung ang tinatalakay ngayon sa confidential fund, itong 2022, tama po ba? Yung 2023, kasi ganun din po yung ginawa, masasama na rin po yun. Hindi, magkasama pong tinatalakay ito. Kasi pareho lang naman ho yung cast of characters dyan eh. Pareho yung Special Disbursement Officer, pareho yung accountant, pareho po yung pangalawang pangulo. Ang nadagdag lang naman ho for 2023 si Colonel La Chica eh. Oo. Yung pong tao po ng VP Security Group, no? Pero yung pong karamihan ng mga pangalan doon sa COA report ng 2022-2023, halos magkapareho lang po. Bali, suma total po, ilan po yung mga acknowledgement receipts po? Di ba, libo-libo po yan? Marami, libo-libo. Nakakatawa nga parang ino-objectan po ng depensa. Yun yan. Yung pong pag-stipulate. Yung pag-stipulate po, yung parang, huwag na natin pagdebatihan kung totoong dokumento ito at ano naman ng dokumento. Oo. Ang sabi ng prosecution, sige, yung inyo na lang. Yung dokumento nyo, yung sinabi nyo yung dokumento nyo, ayaw din nila. Opo. Grabe, So no? nakakatawa yun kasi nga, tinatanggap na nga namin na dokumento nyo eh. Gagamitin. Yung gagamitin namin, ayaw nyo pa rin. O ayun, ibig sabihin nun, parang ang dating sa amin nun, ang dating sa akin nun, parang naglolokohan tayo dito. Parang pinapatagal nyo pa. Opo. Yung pong ebidensya nyo rin naman. Hindi ba? Ginamit. Opo. So, meron din kong usap-usapan din po, no? Ang witness natin, si Attorney Wamil, parang miniting po ata sila kong ni Attorney Zulaika and Attorney Michael Powa Powa. ata po. So, ano po yung side nyo dun kong sa prosecution po? Tama po yun. Siyempre, ang sabi nga ho natin, parang hindi dapat nangyari po yung pagpupulong na yun. Kasi, ang hinihingi po nila nung nagkaroon po ng ganung pagpupulong, imbis daw na audit observation memorandum, ibig sabihin, kung ano yung inilabas sa kanila, baka pwedeng audit query memo na lang. Ibig sabihin po kasi audit query, yung salita ho ng query, pagtatanong. Opo. Kumbaga, wala pang aktual na pag-aakusa na merong nagkaroon ng problema doon sa paggamit ng confidential funds. Kaya nga, ibig sabihin, pang query, nagtatanong lang. Kumbaga, talaga po, kumusta po yung naging paggamit ninyo? Totoo po ba yung narinig namin na parang nagkaroon ng maling paggamit dyan? Di ba? Pagtatanong lang. Opo. Yung laman po ng query. Basically, parang preparatory. Yun ang unang dokumentong pwede bago po yung audit observation memo kung saan sasabihin na nila ron na mali yung paggamit mo ng confidential funds, pakisole yung maling ginamit mo. Pero, ang problema ho dun sa pagpupulong na yun sa totoo, yung actual na paglapit nila at pagsabi na baka parang audit query, basically pinangungunahan mo yung poder ng Commission on Audit. Opo. Alam po ninyo, alam ko wala akong gumagawa nun. Kaya nga sabi ko medyo makapal yung mukha eh. Pagka yun po yung ginawa mo. Hindi ba? Kasi parang yun yung nahuli ka, masususpendi ka na sa, alam mo, sa eskwelahan, di ba? Sa trabaho. O, hindi ba? Tapos, isusunod na meeting doon, either isuspend ka na, or pwede mong ayain yung mami mo, di ba? O yung daddy mo, daddy, pakikausap mo naman si principal sa office. Ganun palang Di ba, baka naman pwedeng imbis na suspension, paglinisin na lang ako ng classroom. Parang ganun basically yun eh. Yung kumbaga, wala yun sa reglamento eh. Parang gusto mong kumbaga, negotiation, no? nagnenego ka na parang mas mababaw na imposition ng audit. Medyo nakakahiya yun. Kasi una, independent na opisina eh. Opo. Yung pong Commission on Audit. At pangalawa, poder po nila yun eh. Kumbaga parang gusto mo silang utusan kung ano yung gagawin nila. Yes. Alam po ninyo, naging head ako ng opisina eh. Nung nakaraan, parang hindi namin yun maiisip gawin. Parang pwede kang sitahin eh. Hindi ba? Parang, Opo. ay,
hindi, wag mo itong gawin. Pero buti na lang, sa totoo lang, Oo. hindi sila nagpa-sway. Walang query na lumabas. Observation memorandum pa rin po yung nilabas ng COA. Yung tungkol po dito sa mga naglabasan nga po na acknowledgement receipts, kung babalikan po natin, no, pa-refresh lang po kami ng nangyari doon sa committee hearing before. Di ba po, parang hinarang din yan, inattempt na harangin na ilabas at masubmit po sa from COA to House of Representatives. Ang alam ko, may ganun pong naging pangyayari. Pero ngayon, wala na ho talaga tayong magagawa tungkol dyan. Kumbaga lahat po ng mga dokumento, nakasalang na eh. Dito po sa Senate Impeachment Court. In fact, di ba nagkaroon ng bagong desisyon yung Korte Suprema. Ayun, yun pala. Ang sabi nila, hindi, moot na yan. Yung lahat ng mga tanong dyan sa usapin yan, kung talaga nga bang tama itong prosesong pinagdaanan ng Kongreso, wala na yun. So, ibig sabihin, ano man yung ikulit nila tungkol dyan sa mini trial, Opo. fishing expedition, tapos na yun. Tapos na. Kumbaga, ngayon, ang sabi na nga ng Senate Impeachment Court, nasa amin na talaga yung absolute na poder hanggang pinakadulo. Kumbaga, magharapan na tayo ron. Depensa, prosecution, ilatag natin yung kaso, tignan natin kung ano ho yung abutin. Yun. So wala pa rin balita kong about sa defense na ang ating Pangulo ay pupunta po sa impeachment court po. Wala pa rin hanggang sa panahong ito, no? Siyempre, panawagan pa rin ho natin sa atin pong pangalawang Pangulo na magpakita ho siya ron para harapin po talaga yung kabuuan ng kaso. Katulad nung ginawa ng mga nagdaan pong mga inimpeach at linitis po ng mga opisyal. Katulad po ni Chief Justice Renato Corona. Kasi alam po ninyo kung halimbawa wala ka talagang kasalanan, pupunta ka ron eh. Haharapin mo yung mga nag-aakusa. Di ba? Magkita tayo araw-araw doon para patunayan ko na wala akong kasalanan. Hindi ba? Yes, Kong. Yung tungkol po, magbalik po tayo dito sa mga resibo. Kasi may trending na interview po si Attorney Ligutan. Yung tungkol po sa kung alias daw po ang mga nakasulat sa acknowledgement receipts, bakit daw po may pirma? Pakipaliwanag nga po. Kung Tama ho yun kasi syempre, kadalasan naman ho, iba yung pangalan, iba rin yung pirma. Po. Hindi ba? Halimbawa, kaya pag nakikita mo dun sa mga authentication ng mga dokumento, di ba? Laging tinatanong, ikaw ba to? Ikaw ba si person A? O tapos may pirma dito. Ito ba yung pirma mo, person A? Kaya dalawang pagtatanong yun eh. Kasi pwedeng ikaw nga si person A, pero hindi mo pirma yung nakalagay doon. So, yung sa alias naman po at yung pirma ng alias, parang, kung gumamit ka ng alias, ba't meron kang ibang pirma dyan sa dokumento na yan? Hindi ba? So, kumbaga, ang gustong sabihin ni Attorney Ligutan dyan, parang talagang harap-harapang panloloko na to. Itong pag-submit mo na, gumamit ka ng alias, gumamit ka pa ng peking pirma. So, baka may ma-invite ba kayo kung na specialist po dito sa mga penmanship na yun, sa perma-perma po ba? May lalabas kayo na witness na ganun po para Handwriting ma-authenticate na peke talaga itong perma, yung mga tao na yan, gawa-gawa lang po talaga. Alam nyo, ganito na lang, no? Dalawa yung mahalagang mga witnesses nung House Committee on Justice proceedings. No? Una yung NBI, handwriting expert. Ang sabi niya, Wow. parang isang grupo lang daw yung pumirma at ilang mga tao lang. Nako po. Hindi ba? Yun yung una. Tapos pangalawa, yung pong sa PSA na nagsasabi na kahit kailan, walang pinanganak, walang namatay, walang kinasal sa ilalim ng mga pangalan na sinumite. Katulad ni Mary Grace Piatos at saka ni Chippy McDonald, no? So walang ganun pong mga tao. So ibig ko sabihin, talagang makikita ho talaga natin dito na talagang harap-harapan po tayong pinaglololoko doon po sa pag-liquidate nito pong mga pera po na ito. Kasi nga, halimbawa, yung mga Mary Grace Piatos kasi, ito yung dinisallow na ng COA. Kasi nga, yung Mary Grace Piatos, reward tapos gamot yung supposedly pinambayad sa kanya. Pinagbawal yon. Pero sa NBI ho, makikita ho natin, kahit yung mga pinayagan ng Commission on Audit, labas dun sa 73 million hanggang 125 million, parang linoko din. Kasi nga, iisang grupo lang eh. Kumbaga, sige, assume na natin na pwede kang magkaroon ng alias. Pero, bakit isang grupo lang yung pumirma nitong mga dokumentong ito? So, ibig sabihin, ang expectation ko, kung may 8,000 na receipts, 8,000 na alias, 8,000 na tao na magkakaibang taong may alias, yung pumirma para dito. Yes, hindi ba? Pero hindi ubra na dun sa 8,000,
iisang grupo, iilang mga tao lang yung pumirma para dito. Oo. Lalabas kaya yan, Kong, sa mga investigasyon nyo? Baka yung mga pumirma-pirma lang doon, makakaharap kaya yan sa media or sa impeachment court po? Ang tiyak ako, yung pong NBI tsaka PSA, Philippine Statistics Authority, pwede po talaga maisalang yan sa mga susunod pong linggo. Hello. Para makita po natin. Hindi kasi nakita naman na ho natin yun sa House Opo, Committee on sana, Justice eh. Kumbaga, dagdag na impormasyon lang po ito doon sa mga alam na ho natin nung nagdaan. And alam po ninyo, for example, kanina doon sa press conference, sinabi ho niya NBI Director Melvin Matibag na sila daw pag nagli-liquidate ho sila ng confidential funds, talagang pangalan daw po ng mga tao yung ginagamit po nila. So maganda ho talaga actually na magkaroon ng expert na pwedeng isalang mula sa isang particular na ahensya. Yes. Paano po ba ninyo liquidate? Ito po nga paggamit po ng confidential funds, no? Kung kasi naalala namin, nung panahon ng impeachment trial ni Erap Estrada, di ba po yung may handwriting expert din po yun, yung nagpatunay sa Jose Velarde account, saka Joseph Estrada na signature. Ngayon napapaisip kami dahil libo-libo po yung mga acknowledgement receipts na yan, yung mga pangalan dyan. Baka meron naman pong pirma na kagaya ng kay Vice President Sara Duterte. O kaya, baka yung mga malalapit na tao sa kanya, no? Hindi, pwede rin pong mangyari yun, ano? So, tingnan ho natin, isa lang muna natin yung nauna na pong report ng NBI. Oo. Kasi yun ho talaga, meron silang analysis ng mga strokes eh, Yes. na ginamit na parang, dito sa isang particular acknowledgement receipt na ito yung stroke niya. Paano naman nangyari na doon sa sumunod at ikatlo na acknowledgement receipt, yung kurba nung pong pagkakapirma, pareho pa rin. Hindi may ganong findings. No? So, ang totoo naman, hindi ho namin kailangan isalang yung kabuuan nung pong 8,000 o libo-libong mga receipts. Opo. Pwede ho tayo magpalitaw lang ng sampling nitong mga pangalan po na ito. So ngayon, kung hahaba pa po ba ito yung ganitong article na confidential funds or ginagawa nyo po ng paraan na para buo yung paglabas nyo at mabawasan yung mga witnesses na nakalista po? Hindi, hanggat maaari naman po, kung pwede ho namin pabilisin o talagang paiksiin. Ito pong paglalatag ng ebidensya, gagawin ho namin syempre. Tanaw din naman ho namin na gusto rin ho talagang matapos na at Opo. maging mas mabilis yung pong pagtakbo po ng paglilitis. No? So, kung halimbawa, may ilang mga witnesses na tingin namin, hindi na kailangan isalang kasi malinaw na napatunayan na ho namin yung maling paggamit, hindi na ho namin kailangan isalang ito sa susunod pang panahon. Kung yung panahon po mabalik ko lang po, yung panahon na hindi pinayagan ilabas itong second envelope nung panahon po ng impeachment trial ni Erap, parang parang gumalaw ang taong bayan, no? Tapos eventually yun na nga po yung nangyari, no? Na tanggal po sa pwesto si former President Joseph Estrada. Ngayon po, ano po bang inaasahan po natin sa taong bayan? Kasi parang ito pong mga naglalabasan na ebidensya, parang nabuksan na second envelope to eh. Talagang lantaran, nakikita po natin. Ano pong... Hindi, syempre, ang inaasahan naman ho natin ay magmamatsyag at susubaybayan pa rin po ng mga kababayan po natin yung pong paglilitis. No? So, merong mga magkakaibang mga datos kung saan marami nagsasabi talaga na susuportahan nila yung pagkakaroon po ng proseso na ito, whether supporting the Vice President or not. No? Pero alam din namin na may binabanggit din na ayun na nga, nababagalan sila doon sa paglilitis or lumiliit yung bilang ng mga sumusubaybay. No? So, ibig sabihin, yan naman po yung mga kailangan po nating harapin din na mga gampanin, no? Dito po sa paglalatag po ng impeachment process po natin. Pero mataas yung tiwala natin sa mga kababayan ho natin na pagka dumating naman na ho yung araw na yung po mga pinakamatitinding mga ebidensya na po ilalatag, andun sila at manonood at magsusubaybay. Opo. So, di ba kung natandaan natin before na lalamunin daw or kakainin ng buhay ang prosecution or lalo na si Congressman Luistro ng defense daw sa mga pre-trial. So, nakita po na taong bayan kong is parang kabaliktaran ho ang nangyari. Parang kinain po sila ng buhay ng mga prosecution natin. So, ngayon ang tanong kong is, anytime soon ba kung mag-ano ka rin po ba? Mag-represent po dyan sa impeachment court? Hindi, ako po yung lead prosecutor para sa unexplained wealth, no? Yung hindi maipaliwanag na yaman ng ating pong pangalawang Pangulo.
So, syempre, ilalatag ho natin yung pong magiging takbo Mhm. nito pong article po na ito. So, marami naman, magagaling naman ho yung mga kasama ho natin. At syempre, yan nga yung sinasabi natin na isa sa mga pinakamahalaga na batayan ng impeachment ng atin pong pangalang Pangulo kasi usapin na po ito ng pera. Opo. So, makikita ho natin dito kung talaga nga bang mayroong nakatagong yaman ang atin pong pangalang Pangulo. Yun, kaabang-abang Oho. yun Si Pero- Kong Terry pala mag-ano dun Tapos minsan kung parang yung bagong schedule parang nakakabitin po eh. Ano kaya yung ano doon? Parang ang bilis, minsan nabibitin. So may preparation ba tayo kung sa dyan sa loob na mukhang pwedeng konting ano pa? Konting oras pa para masuk lahat ng ano po. Kasi minsan tapos muna yung ano muna sa kinabukasan na lang muna mag-cross-examine. Parang ganun ko. Siyempre, ang mapagpasya dyan yung Senate Impeachment Court mismo. No? Mhm. Ang kaibahan din kasi lately ay meron ng session, yung House tsaka yung Senate. So, kailangan ho talagang pagsabayin sa isang kabuang araw. No? Yung pong Opo. mga trabaho sa plenaryo at trabaho po ng korte. No? So, tingin ko yan na po yung pinakamagandang kompromiso. Diyan po sa oras ng mga senator judges. Kasi sa umaga, maghihiring sila. Tapos sa hapon, magpe-plenaryo sila. So, ayaw din naman ho natin na, kumbaga, humaharap po sila sa Nakapokus korte na pagod din po sila para ma-appreciate din po nila yung bawat piraso ng ebidensya or pagsasalita na gagawin po ng parehong prosekusyon at ng depensa. So, kumbaga kung yung trabaho nila as senador, tatrabahuin din at bilang impeachment senator judge ay tatrabahuin din nila. Kumbaga hindi lang nakafocus kung sa impeachment lang mismo, no? Ganon din mga congressman. Tama. Lately nga, syempre, nung pong naka-break, parang talagang mahaba hindi ba? Opo. Pero ngayon parang nagiging 3 Nabibitin. hanggang 4 na oras na lang po yung paglilitis, no? Pero syempre, hindi rin naman ho natin pwedeng madaliin kung if it will stop the ends of justice. So gusto natin pa rin na kung ito yung panahon para ilahad ito kada araw, edi we will work within that tight schedule. Okay. So, nararamdaman nyo ba kung na dati kasi pag nasa hearing, proceeding doon sa Kamara po, mukhang maraming fake news. Parang ngayon kung na-observe ko is parang kaunti na lang, parang nakafocus na yung taong bayan doon mismo sa impeachment, no? Kaya pag may lumabas na fake news, na didibang kaagad ng taong bayan na mismo po. So, ramdam nyo po ba yan, Kong, na parang hindi na masyado yung fake news ngayon about sa impeachment proceeding? Meron pa rin. Siyempre, hindi rin naman sumusuko po yung mga supporters ng pangalang Pangulo, no? Dito sa kakabuga ng fake news, ano? So, halimbawa, marami dyan lagi yung mga aalis na daw yung mga prosecutors pagka nag-2028, pag nagpangulo Mga na po. ganun na lang. Di ba? Meron ganun fake news na sinasabi ko raw. Ang problema nila, hindi nila pinilitan yung quote card. No. Picture lang nung ibang congressman yung ginamit nila. Di ba? Kumbaga, kikita ka na nga lang, di mo pa ginalangan. Di ba? Meron yun. Same quote, nagpalit lang yung picture, nagpalit lang yung pangalan ng Kong. Pero same everything. Same template. Di ba? Kung di ba naman yung fake news, ewan ko na lang. Di ba? Parehas na parehas. Oo. At least nakasubaybay na yung taong bayan ngayon at hanggang doon na lang siguro sila. Ayun na lang, Kong, last na lang. Mga mensahe sa ating mga kababayan, no? Yung para manatili silang sumusubaybay dito sa impeachment trial. proceeding po. Di, syempre, very important po mga kababayan na subaybayan lang po ninyo. Ito pong impeachment proceedings po na meron po tayo. Hindi po ito tungkol lang sa pangalang Pangulo o sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Tungkol po ito sa ating lahat. No? Lalo tigit ang pinag-usapan po ngayon, yung pong pera ng bayan. Bawat piso ng pondo ng bayan ay mahalaga, dapat na ipupunta po ito sa dapat po nitong paglaanan. Hindi ba katulad ng confidential expenses talaga para doon sa pagtitiyak ng atin pong seguridad. No? Ibig sabihin, kung hindi ito magagamit ng tama, di sana ginamit na lang po sa iba. Katulad ng edukasyon, kalusugan, pabahay, at iba pa hong malapit sa puso ng atin pong mga kababayan. Alright. So, yan na po guys ang aming podcast po sa araw na to. At thank you so much po, Congressman Terry Ridon. Salamat po. Okay, Thank you, Kong. maraming salamat.